ho ako mangkukulam kung yan ang iniisip ninyo. Baka ho, kayo pa ang parang pinaghihinalaang aswang sa lugar namin. Alam mo kung ano mahirap, kapatid? Yung nagsisinungaling kapag may nagtatanong. Kaya nangyayari. Eto, tignan mo. Kuya Ikong! Si Ate Incha! Hinimiti siya ng pagdiwarig ng binulong aswang! Lagot ka sa akin ngayon! Ito na katapusan mo! Ah! May bayad man o wala, sino man ang nangangailangan, ano man ang pangyayari. Kung bukal sa loob ang pagtulong, wala itong pinipili. Magandang araw sa lahat ng bumubuo sa channel na ito, lalo na sa kapwa kong listeners na nauna nang sumubok magsulat dito. Dahil sa inyo, naisipan ko ring ibahagi ang kwentong aswang at kababalaghan na naranasan ko nung bata pa ako. Salamat sa tulong ng aming kapitbahay na isang guro. Nabuo itong aking sulat. Ako nga po pala si Popoy. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa pagpayag na sumama ako sa bahay niyo, Kuya Ikong, ha? Kahit malayo, ayos lang sa akin. Basta hindi na ako mag-isa, lalo na kapag gabi. Ayos lang, Popoy. Sa bahay namin, kahit nasa gubat yun, wala kang dapat ikatakot, no? Hindi ka namin pababayaan ni nanay at tatay doon. Promise yan. Naku, ano ba yan? Ay, naku, mukhang mababasa tayo ng ulan bago pa makarating sa amin, ah. Teka, gusto mo bang sumilong muna? O gusto mo maligo na lang tayo sa ulan nito? Maligo na lang kaya tayo, Kuya. Kasi di ba sabi mo, lulusong pa tayo sa ilog? Di mababasa rin tayo. Oo nga eh. Mataas na kasi ang tubig doon. Kasi tag-ulan na. O yun ang ulan. Ingat ka sa daan, ha? Mas lalong dudulas at magiging maputik mamaya. Nagpatuloy ang pagkulog at pagkidlat kahit bumuhos na ang ulan. Pababa na kami ng bundok, tanaw ang ilog na tatawirin. May dala akong lumang bag sa likod habang si Kuya Ikong ay may sako sa ulo. May lamang bigas at daing. Binalot na namin ito ng plastik dahil tag-ulan na noon. Kuya Ikong, naku po, hindi po ba tayo matatamaan ng kidlat nito? Malayo pa yan, Popoy. Pansinin mo, matagal bago kumulog. Pagsabay ang kidlat at kulog, yun yung malapit lang. Ganun po pala yun. Kuya, narinig ko ba yun? Tuni yun ng uwak, di ba? Uwak? O baka naman nagpapanggap lang na uwak, Popoy. Tara na nga. Bilisan na lang natin bago pa lalong tumaas ang tubig sa ilog. Opo, Kuya. Aray! Kuya! Sandali! Hoy! Nasaan ka na ba? Hindi kita makita na maayos eh. Nadapa po ako, Kuya! Naku, patay. May masakit ba sa'yo? Ay, naku, puro putik yung dibdib mo. Di bali na. Kaunti na lang ilog na. Basta mag-ingat ka sa paglalakad, ha? Pababa tong dadaanan natin eh. No po, Kuya. Kakayanin ko po to. Huwag kang mag-alala, mamaya. Ipapahilot kita kay Mama, ha? Baka kasi may bali ka sa pagkadapa mo eh. Sige po. Medyo masakit nga po yung dibdib ko ngayon. Naku po, uubuhin ka pa yata. Ay, naku naman, ang malas pa ng pagsama mo sa akin. Umulan pa talaga eh. Huwag po kayong mag-alala, kakayanin ko po. Basta wala na tayong aakyating bundok, ha? Kaya ko pong tiisin kahit hanggang tuhod na putik. Ay, naku, laro na naman yung nasa isip mo. Mamaya lang yan, binata ka na pala. Teka, nagpatuli ka na ba, ha, Popoy? Tuli po? Hindi pa po eh. Paano po ba yan, Kuya? Ay, naku, huwag kang mag-alala. Si tatay ang bahala sa'yo. Talbos lang naman ng bayabas ang katapat dun eh.
Kahit medyo masakit ang pagkakadapa ko ng mga oras na yon, nabaliwala naman ang matanaw ko na ang ilog. Hindi pa ganun kadilim noon. Malabo lang ang paligid dahil sa lakas ng ulan. Nabawasan na rin ang pagkidlat. Nang lumusong kami sa ilog para tumawid, saglit kaming naligo ni Kuya Ikong doon. Pero humuni ulit ang ibon sa kalawakan. Parang nanindig ang balahibo ko. Pakiramdam ko may tinatawag yon. Mabuti na lang. Unti-unti nang humihina ang buhos ng ulan. Bilisan pa nga natin, Popoy. Hindi na maganda yung pakiramdam ko sa uwak na yan eh. Bakit po, Kuya Ikong? Nakita niyo na po ba ng malapitan ng itsura ng uwak? Nakakatakot po ba? Oo eh. Doon sa dati naming tinitirhan kasi, marami ang mga ganun. Pero hindi sila basta-basta ibon ng Popoy. Hindi po ibon. Ano po? Ang tawag sa kanila, mga aswang na wakwak, Poy. Kaya nilang mag-anyong uwak o paniki para makalipad. Nagpapalit anyo sila. Pag malapit na sa bahay ang bibiktimahin nila. Kapag anyong aswang na, magulang buhok, namumula ang mata, naglalaway, matapulis ang ngipin. Yung kuko nila, naku talaga mahahaba. Masusugatan ka kapag nakalmot ka. Grabe naman po, nakakatakot naman yun, Kuya. Kaya wag ka munang nagtatanong kasi. Baka marinig pa tayo niyan eh. Saktong nakaahon na kami sa ilog nang bigla na namang kumidlat at kumulog ng sobrang lakas. Parang nasa tabi ko lang yun, kaya halos napalundag ako sa gulat. Sinundan pa ito ng isang mahabang huni ng uwak na tila nahihirapan. Kaya lalo kaming nagmadali ni Kuya papasok sa gubat na lalo namang nagpadilim sa paligid. Kuya, hindi kaya natamaan ng kidlat yung uwak na yun? Huwag mo nang isipin, Poy. Talasan mo na lang ang mata mo, ha? Madilim na eh. Tsaka, pagtila ng ulan, may sipan tayo sa lubungin ni Tatay para may ilaw tayo sa daan. Naku po, Jesus, maawa po kayo. Patilain niyo na po ang ulan para masundo kami ng tatay ni Kuya Ikong. Sige na po, Jesus. Nakakatawa ka naman, Popoy. Teka, saan ka natutong magdasal, ha? Sa kakaupo ko sa simbahan sa bayan. Bago sa palengke, doon po kasi ako eh. Kulang na lang, doon na po ako lumaki. Kaya lang, kulang daw lagi ang pera ni Father. Kaya di niya raw ako kayang pakainin at bihisan. Ganun ba? Oh, aba. Tignan mo. Mukhang naging epektibo yung dasal mo, Poy, ah. Tumila nga talaga yung ulan. Oo nga po. Grabe, Kuya. Jesus, salamat po, ha. Kuya, sinusundan po ba niya tayo? Parang nandiyan lang siya sa malapit eh. Humawak ka na mabuti sa akin, Poy. Huwag kang bibigyo kahit anong mangyari, ha? Sandali. Tumigil na muna tayo. Pakiramdaman natin siya. Kuya, tignan niyo po, oh. May liwanag doon. Ikong! Anak! Nandiyan ka na ba? Ikong, anak! Nicolas! Tay! Nandito na po kami. Dito banda sa ilang-ilang, Tay. Teka, hintayin na lang natin siya rito, Popoy, ha? Malapit na lang siya rito. Tumigil kami noon sa ilalim ng mabangong puno. Tumingala pa ako para hanapin kung saan nanggagaling ang amoy. Eksaktong nahulog ang medyo natutuyo ng bulaklak at naamoy ko pa ulit yon. Bigla kaming nakarinig ng kung anong bumagsak sa hindi kalayuan sa likuran ng puno. Ano kaya yun nahulog, Kuya? Wala namang niyog dito, ah. Diyos ko! Ikong! Lumapit kayo sa akin! Bilisan niyo, ah! Opo, Tay! Nandiyan po! Tara na, Popoy. Umalis na tayo rito. Hoy! Ikaw nakaswang ka! Doon sa ibang lugar ka na lang mabiktima, ha? Wala kang mapapala dito, kundi kamatayan! Kaya umalis ka na! May isingaboy si Tatay Upong noon. Medyo nalasahan ko pa yun.
May tumilamsik kasi sa akin habang papalapit kami sa kanya. Asin pala yon. May aswang po, kuya. Bakit hindi ko nakikita? Sanayin mo lang ang mga mata mo sa dilim, ha? Huwag ka rin kabahan. Pagganahin mo ang isip mo, Popoy. Sa likod ng ilang-ilang, di ba may matataas na mga hagonoy? Doon sa likod nun, yung bulto na parang tao. Nakatayo siya, oh. Tignan mo mabuti. Ha? Yung parang maitim na nakatayo po. Ha? Ala! Oo nga po, no? Hindi pala sa puno. Ano? Hindi ka pa ba aalis, ha? Talagang nag-anyong tao ka pa't may balak ka pa magpakita sa amin! Tigilan mo kami magkwak! Hindi uubra yan dito! At hindi kami tumira sa gubat ng ilang taon para matakot sa katulad mong aswang ka! Kaya wag mo kami sinusundan. Kung hindi, tatamaan ka na talaga sa akin! Maawa kayo sa akin. Tulungan niyo po ako. Anong tulong ang pinagsasabi mo, ha? Sumuong ka pa talaga sa ulan para lang humingi ng tulong sa amin, ha? Nagpapatawa ka mga aswang ka, ha? Totoo po ang sinasabi ko. Kahit paliguan niyo po ako ng asin ngayon. Basta gamutin niyo naman ako. Pumapayag po ako. Maawa na po kayo. Hala! Natumba na siya, kuya! Tay, ano na pong gagawin natin? Tignan niyo po yung kamay niyo, oh. Parang nasusunog, Tay. Teka, hawakan niyo na muna itong salo. Ako na munang lalapit sa kanya, ha? Kumanda siya kung pinaglalaruan niya lang tayo. Talagang malalagot siya sa kampilan ko. Kumapit ako sa libreng kamay ni Kuya Ikong at humalukip sa likod niya. Pero maya't maya akong sumisilip kay Tatay Upong. Habang dahan-dahan niyang nilalapitan ng babae, tila wala na itong malay. Hawak niya sa magkabilang kamay ang kumikinang na patalim, handang ihataw anumang oras. Ginagalaw pa niya ang kamay ng babaeng gamit yun. Maya-maya, winisikan na naman niya ito ng asin. Umungol ang babae, mahina, halatang nangihina, nasasaktan at nahihirapan. Ikaw, halika nga. Grabe mo ka nagsasabi ng totoong aswang na to, ha? Hulaan ko. Natamaan siya ng kidlat. Oo nga, tignan mo. Sunog ang isang kamay niyo. Kung ganun po, ano pong gagawin natin, Tay? Dadalhin na po ba natin siya sa bahay? Aba, oo naman. Kaya ano pang hinihintay mo? Buhatin mo na siya para makauwi na tayo. Opo. Tay, ito po ang sulo. Oh, ikaw bata. Hindi ba Popoy ang pangalan mo? Sumunod ka sa akin, ha? Tumingin ka sa dinadaanan mo para hindi madulas. Opo, Tatay Upong. Mag-iingat po ako. Ayos na po ako, Tay. Naikarga ko na tong babae sa likod ko. Ay, kung ganun, tara na. Ito talagang panahon ng abagat parang nagbibiro. Biglang bubuhos ng malakas tapos titila rin naman agad. Ay, naku, tara na nga. Hindi ko na inintindi ang sinasabi ni Tatay Upong. Ang isip ko ay nasa pasan ni Kuya Ikong. Akala ko noon kapag aswang, matatakot agad ang tao. Pero sila, dinadala pa sa bahay. Alam ko ng ibang klase ang pamilya ni Kuya Ikong. Isang kubo na napapalibutan ng iba't ibang kahoy. Matataas at mababa ang tahanan nila. Sino naman yung garda-karda mo, Ikong? Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa kamay niyan? Mamaya ka na magtanong, Esme. Sikasuin mo muna siya bago kung ano pang mangyari sa kanya. Siya, ibaba mo na sa papag-anak. Mahabaging Diyos. Kawawa naman itong babae. Opong, may pinakuluan na akong tubig dyan. Maglagay ka sa planggana at dalhin mo nga rito. Ikuha mo ako ng pamunas at magpakulo ka rin ng dahon ng bayabas, ha? Oo, hinahanda ako ng kailangan mo. Hoy, kayong dalawa riyan. Imbes na tumunga nga kayo dyan, magbanlaw na kayo. Bago pa kayo magkasakit. Opo, Tay. Nay, si Popoy nga po pala. Yung batang kinakwento ko po. Nakiusap na isama ko rito kaya... Ano po, Nay Esme?
Pasensya na po kung nakikigulo pa ako dito sa inyo ha. Ay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Ay, huwag mong isipin na panggulo ka ha. Itong munting tahanan na to, nangangailangan talaga ng batang makakapagpagulo. Palaging sobrang tahimik dito araw man o gabi. O ayan Popoy ha. Simula ngayon, miyembro ka na ng pamilya namin. Kaya hindi ka naiiyak dahil mag-isa ka. Kasama mo na kami. Sige, doon na kayo sa palikuran para makaligo na. Aasikasuhin ko naman itong dala ninyo. Aba, pagkagandang babae nito ha. Mag-ingat pa rin kayo na ya. Hindi pa natin alam kung mabuti siya o nasa loob ang kulo eh. Alam niyo na. Ay nako, huwag siyang magloloko at baka mabigtas ng wala sa oras tong sunog ng braso. Hoy Kuya Ikong, pansin ko parang ayos lang po sa inyo na nakakakita ng aswang no. Kahit alam niyong ganun siya pero kailangan niya ng tulong, tinutulungan niyo pa rin. Ganun talaga. Kapag nagtagal ka rito, marami ka pang mararanasan na ganyan Popoy. Ikaw tanong, kakayanin mo ba? Hindi ko po alam kuya pero... Hoy bata, kung gusto mo magtagal kasama kami, dapat matibay din ang dibdib mo ha. Hindi pwede yung basta na lang mababahag ang buntot mo. Opo tatay, opo. Basta po turuan niyo po ako kung paano maging matapang ha. Huwag kang mag-alala. Ikaw naman Puy, ako bahala sa'yo. Salamat po kuya. Gusto ko po talagang maging sinlakas at kasintapang niyo ni Tatay Upong eh. Pati ni Nanay Esme. Alam mo, daldal mo talaga Puy no? Pero buti na lang. Kung hindi rin kita mapapansin eh. O ikaw na yung maon ng maligo riyan. Kukuha pa kita ng damit eh. Sige na. Pumasok na ako sa banyo noon at hinubad ang lahat ng suot ko. Sumahod agad ako ng tubig. Tuwang-tuwa na sa wakas ay makakaligo na rin ako ng totoo. Pero napasigaw ako noon. Sobrang lamig ng tubig sa loob ng banga. Akala tuloy nila kung ano nang nangyari sa akin sa loob ng palikuran. Hoy! Naku, kinabahan kami sa idol na. Pasensya na po kuya. Yung tubig po kasi ang lamig eh. Upong! Ikaw! Gising na siya! Oh, ikaw na bahala sa paligo mo ha. Nagising na yung aswang eh. Kailangan namin bantayan. At saka bilisan mo na rin ha. Mahirap na eh. Nagmamadali akong nagsabon at nagbanlaw noon. Muntik ko pang mabasa ang gasera na nagsisilbing ilaw sa loob. Nakasabit ito sa bubong. May tali. Mabuti na lang, may takip. Kaya hindi ito namatay. Saglit ko lang nasilip ang babae ng gabing yun. Nabihisan na siya ng tuyong damit ni Nanay Esme. Hinugasan din ng maligamgam na tubig na may pinakulo ang dahon ng bayabas ang nasunog niyang kamay. Pinakain siya, saka muling pinatulog. Hindi pa siya masigla, kaya halos hindi ko man lang narinig na nagsalita siya. Ako naman, pinatulog na rin ni Kuya Ikong sa tabi niya matapos ng hapunan. Kinaumagahan, magliliwanag na nang magising ako. Sanay ako noon sa tinatawag na tulog manok. Yung konting galaw lang, nagigising agad ako. Pero sa sandaling yon, parang hindi ako tinabla ng kahit anong ingay sa paligid. Kumusta naman ang tulog ng bago kong kapatid ha? Kuya Ikong, pasensya na po kung tinanghali ako ng gising ha. Masarap po kasi tulog ko eh. Anong tinanghali ka dyan? Papasikat pa lang yung araw no? Tignan mo kaya sa labas para malaman mo. Ha? Talaga po? Maaga pa rin po ako nagising? Oo, maaga ka nga nagising pero ang haba ng tulog mo ha. Nakailang bangon ako hanggang umaga pero ikaw, tulog mantika ka pa rin eh. Yan sarap po palang matulog sa bahay talaga kuya eh. Teka, yung aswang kuya. Nasaan po yung aswang? Si Malin. Ayun, nasa labas na kasama si nanay. Nangunguha ng mga gulay na pwedeng isaw sa daing na dala ko kagabi. Malin po pala yung pangalan niya. Ayos na po ba siya kuya? Hindi na ba siya matamlay? Paano po pala yung kamay niya kuya? Kumusta na?
Ay naku, tignan mo na lang mamaya. Ay, teka, ano palang gusto mong gawin ngayong araw? Sa Sabado pa kasi tayo bababa ng Kabiasnan eh. Mag-ipon pa tayo ng pwedeng ibenta ron. Naalala ko po yung mabagong bulaklak na tinigilan natin kagabi, Kuya Ikong. Pwede kaya yung tuhugin tapos ibenta sa harap ng simbahan? Para pong sampagita. Oo nga no. Ang galing mo, Popoy ah. Parang ayos ang naisip mo. Sige, hayaan mo ha. Magpapatulong tayo kay nanay para makagawa ng ganon. Eksaktong paparating noon sina Nanay Esme at Ate Malin. Dumikit ako kay Kuya Ikong. Nakapwesto kasi kami sa may pintuan. Nakapatong ang mga paa sa 5 baitang ng hagdan. Gising na pala kayong dalawa. Nagkape na ba kayo? May balinghoy na akong niluto rito. Ay, hindi na po. Mamaya na po, Nay. Kakagising lang din kasi na itong bago niyong anak eh. Nakakatuwa ang pakinggan ano. Sa edad kong ito, parang bagong panganak ako. Pero malaki na agad. Kamusta naman ang tulog mo, ha, Popoy, anak? Naku, ayos na ayos po yung tulog ko, Nanay Esme. Oo nga pala. Ito si Ate Malin mo, ha? Simula ngayon, kayong dalawa ang bago naming makakasama rito sa bahay. Hindi naman siguro kayo mag-aaway-away, ano? Hindi na po kami bata para mag-away pa ni Popoy, Nay Esme. Hindi ba, Poy? Napakislot ako noon at medyo kinabahan. Hindi naman nakakatakot si Ate Malin. Pero ang mga mata niya, kung tumingin, ay parang umingiti pero kumikislap-kislap pa. Ang boses niya, malalim at parang walang sigla. Kaya siguro ako natakot. Huwag kang matakot sa akin, Popoy. Kahit aswang ako, hindi ako nananakit ng bata. Hindi rin ako kumakain ng tao kung yan ang iniisip mo. Hindi, huwag ka mag-alala. Hindi lang siya siguro sanay na makaharap ang katulad mo, Malin. Kaya pasensya ka na rin ha. Bakit, Popoy? Nakakatakot ba ang itsura ko? Mukha namang hindi mo pa ako nakita na anyong aswang, hindi ba? Oo nga naman po eh. Naglalaro na naman yung imahinasyon mo eh. Umagang-umaga talaga eh. Siguro mas mabuti pa. Minsan, mapakitaan ka ni Ate Malin ng anyong aswang para malaman mo kung nakakatakot ba talaga. Pwedeng saka na lang po. Magpapaturo pa po ako kay Tatay Upong kung paano maging matapang eh. Tinawanan nila ako noon. Sakto namang dumating si Tatay Upong. Narinig niya ang usapan namin habang si Kuya Ikong ay tumayo at sinalubong siya. May pasan siyang buwig ng saging. Pagkababa niya ng saging, binalikan niya si Tatay at binulungan. Nababa. Mukhang alam ko na kung paano simulan ng pagpapatapang sa'yo, Popoy, anak ka. Talaga po? Ano pong gagawin natin, Tay? O siya, bukas sa bukas din. Tutulian kita. Tuloy po? Teka, kailangan po ba talaga yun, Tay? Di ba napag-usapan na natin yan kahapon? Huwag mo namang sabihing atras ka na, Poy. Hindi naman po, pero... Kayong mag-ama talaga. Ang aga-aga eh. Pinagtutulungan niyo na naman yung bata. Magkape na lang kayo at kausapin niyo ng maayos para hindi matakot. Halika na, Popoy. Tabi na tayo rito sa upuan, no? Mas nagustuhan ko pa yata na tumabi sa aswang noon kaysa isipin na magpapatuli ako. Hindi ko lang kasi nababanggit kay Kuya Ikong na bago pa kami magkakilala, may mga bata akong nakaaway sa simbahan noon. Bagong tuli pa sila, nagsusuot ng palda at parang hindi ayos maglakad. Biro ko sa kanila noon, bumalik sa akin. Ako tuloy ang natawag na supot. Ang bango ng mga bulaklak na ibibenta natin, Popoy, ano? Tsak, maraming bibiling to sa harap ng simbahan mamaya. Alam niyo ba? Parang itong amoy na tong tumawag sa akin noon. Kaya dun banda ako dumapo. Hindi, ikaw pala talaga yung uwak na naririnig namin noon, Ate Malin.
Tapos, natamaan ka pala talaga ng kidlat, no? Oo nga eh. Mabuti na lang, hindi ako nasa pool ng buo. Naligaw talaga ako. Pag tag-ulan kasi, sakitin ako bilang tao. Kaya kahit mag-anyong aswang man ako o ibon, hindi ako ganun kalakas. May ganun po pala kayo nararamdaman? Mabuti po, gumagaling din kayo kaagad, no? Oo naman. Kahit mga kakaibang nilalang kami, may kahinaan din kami tulad ng tao. Ang kaibahan nga lang, nakakapag-ibang anyo kami. Bakit hindi mo nalang ginamit yung anyong aswang mo para gumaling ka kagad? Sinubukan ko yon, Ikong. Nang tamaan ako ng kidlat habang patawid sa ilog. Bumagsak ako sa malaking bato. Nag-anyong aswang ako noon at sinundan ko kayo. Pero hindi ako gumaling. Parang mas lumala pa nga. Ha? Grabe naman po. Bakit po ganun? Siguro po, inalis po ng kidlat yung pagiging aswang niyo ate, no? Hindi ko alam. Pero sa totoo lang, mas gusto ko na rin ito para hindi na ako makapag-anyong aswang kahit kailan. Paano na yan? Di hindi ka na makakauwi sa inyo yan. Di ba sabi mo kay nanay, kabisado mo lang yung lugar niyo kapag uwak ka? Ay, pasensya na ha. Kung hindi kayo kampante habang kasama niyo ako sa bahay, Ikong. Alam ko kahit sabihin ko na hindi ako nang bibiktima ng tao, may duda pa rin kayo. Pasensya ka na rin kung hindi mo rin mararamdaman na kampante ka sa amin. Kahit tinulungan ka na namin. Alam mo naman, kahit tumutulong kami ng bukal sa loob, may mga taong nananamantala pa rin, no? Pero hindi ibig sabihin nun na titigil na kami sa pagtulong sa mga turing na nangangailangan. Di ganun. Seryoso na noon ang usapan nila kaya hindi na ako umimik. Laman ang isip ko, parang hindi ako makapaniwala na ang mga kasama ko'y hindi mga simpleng tao lamang at humahanga ako sa kanila. Pagdating sa kabias na noon, pansamantala kaming naghiwalay ni Kuya Ikong. Nagtinda muna kami ni Ate Malin sa labas ng simbahan. Tuwang-tuwa kami dahil mabilis na naubos ang mga kwintas na ilang-ilang. Nababanguhan daw kasi ng husto ang mga bumibili sa amin. Ate, pasok muna tayo sa simbahan at magdasal. Magpapasalamat lang ako kay Jesus kasi naubos agad yung paninda natin eh. Success tayo. Pasensya na, Popoy. Pero pwede bang ikaw na lang ang pumasok sa loob? Hihintayin na lang kita rito sa labas. Pasensya na po ah. Nakalimutan ko po pala. Takot nga po pala kayo sa krus at banal na tubig, no? Sinabi lang po sa akin ni Kuya Ikong nung isang araw. Hindi naman sa takot. Kaya lang, nangihina talaga kami kapag pumapasok sa loob. Ay, sige po ate. Hintayin niyo na lang po ako ha. Mabilis lang po ako. Parang kidlat. Mabilis nga lang ako noon. Puro pasasalamat ang laman ng dasal ko sa loob ng simbahan. Sobrang saya ko. Huli kong naramdaman ang ganong kasiyahan noong kasama ko pa ang mga magulang ko. Pagkalabas ko ng simbahan, magkasama na sina Ate Malin at Kuya Ikong na naghihintay sa akin sa hindi kalayuan. Kumain na muna tayo sa kalendarya ni Aling Anita bago tayo mamili ng dadalhin po uwi. Okay ba? Ay, sige po kuya. Ano kayang masarap na ulam ngayon, no? Oo nga, no. Ay, Malin, sabihin mo lang kung anong ulam ang gusto mo, ha? Kung gusto mo, bibili ako ng sariwang karne. Gusto mo ba yan? Ano ka ba naman, Ikong? Kakain ako kung anong kakainin ninyo. Ano? Kasi tiyak na may asin at iba pang pampalasa eh. Lalo na yung bawang. Lahat ng pagkain dito may ganun. Hindi naman to katulad ng bahay eh, na alam ni nanay ang bawal sa'yo at hindi. Ay, wag mo na kasi akong problemahin. Alam kong ginagawa ko. At kakayanin ko to. Hindi ako magiging pabigat, no? Ang kinain ko pala noon ay pritong manok at mainit na sabaw ng baka. Pinaghatian namin ni Kuya Ikong. Si Ate Mali naman, pinili ang sinabawang gulay at inihaw na isda. Pagkatapos ng masaganang tanghalian, nag-ikot na kami sa palengke. Aba, Ikong!
Dadalawa ng kasama mo ngayon Ano to? Parang nagkaroon ka na agad ng asawa at anak? Tiyatiin siya talaga Parang hindi mo kilala si Popoy. At ang magandang kasama ko, anak ng ninang ko yan. Bumisita lang. Ay, binalita na pala. Patay na si Ninang nung 1 buwan pa raw. Nagpapatawa ka yata, Ikong. Sa layo ng tirahan ninyo sa gubat, paano kayo matutunto ng mga kakilala nyo, Aber? May kamag-anak ho kami sa kabilang barangay. Doon din ho madalas dumaan si Ikong. Alam mo, parang pamilya ka Hindi lang sigurado kasi mas maikli ang buhok mo at parang hindi naliligo. Yun. Sabagay, mangkukulam nga pala yun. Magdahan-dahan ho kayo sa pananalita ninyo. Hindi ho ako mangkukulam kung yan ang iniisip ninyo. Baka ho, kayo pang parang pinaghihinala ang aswang sa lugar namin. Abay, anong sinabi mo? Aswang ako? Ang kapal ang mukha mo Gusto mong makatikim ng upo? Ito, tingnan natin. Aray! Ang tapang nyo Akala nyo magpapatalo ko? Ngungudgurin ko tong kalabasa sa mukha nyo. Hoy, teka, sandali! Ano ba kayo? Naku po, Kuya Ikong. Ayaw nila magpawat Humingi na po tayo ng tulong. Nag-away sila noon habang kami ni Kuya Ikong ay natataranta. Hindi alam kung paano sila aawatin. Ang mga tao sa paligid, sa halip na tumulong, ay nanood pa. Parang sine lang ang eksena, may hiyawan pa. Hanggang sa may pumito, doon lang sila natigil. Pareho silang may pasa at kalmot kaya dinala sila sa pagamutan sa kabiasnan. Peste kang babae ka! Magpakita ka pa ulit sa akin, tatagtarin na kita! Yun ay kung makakaya mo ko. Baka bago ka pa makapagplano, naisagawa ko ng plano ko. Ano? Kukulamin mo ako? Akala mo ba wala akong kilalang mangkukulam? Baka magulat ka. Hindi kulam, kundi barang ang matikman mo. Ano ba naman kayo? Pwede ba? Itikam niyo na nga yung mga bibig ninyo. Rinding-rindi na ako sa boses ninyo Pag ako nainis, papakulong ko na lang talaga kayo Wala kayo mga ate. Nakakatakot kaya makulong, no? Malin, ayos ka na? Tara na. Makauwi na tayo. Tumasakit ang ulo ko sa inyo Hatiin siya. Ito na po ang pera. Kukuha na lang din po ako ng asukal, asin, kape, tsaka sardinas. Siguraduhin mo lang Sakto lang dapat yan sa bibilin mo, Ikong. Peste kasi tong kasama mo. Pagtatawanan ako ng mga suki sa magang mukha akong to Buiset! Buti nga sa inyo. Yan ang napapala ng mga makakati at dila. Tahirit ka pa talaga? Ukalbuhin kaya kita, Gusto mo? Psst, ano ba sabi ko, Malin? Ay nako. Tayo na kasi. Parang nagngangalit na hayop si Ate Malin noon. Kaya pinagtulungan pa namin siya ni Kuya Ikong na hilaing palabas sa maliit na pagamutan. Kitang-kita ko pa yung lalaking natataranta habang ginagamot sila. Hinila pa ang braso ni Ate Insya para lang wag itong sumunod sa amin palabas. Dahil sa inis at sama ng loob, hindi inimik ni Kuya Ikong si Ate Malin kahit nakarating na kami sa bahay ng hapon na yon. Ilang beses humingi ng pasensya si Ate Malin kay Kuya Ikong, pati kina Nanay Esme at Tatay Upong. Dahil sa nangyari, sa halip na kami ni Kuya Ikong ang bumaba sa kabiasnan sa mga sumunod na araw, si Tatay Upong na lang ang pumalit. Maniwala po kayo, Nay Esme. Sinubukan ko pong pigilan ang sarili ko. Kaya lang, galit na galit po talaga ako Mula pa lang nung unang beses nagkatinginan kami ng babaeng yun. Ay, kahit anong pagsabihin mo, Malin. Hindi ka na ulit sasama sa amin ni Popoy sa kabiasnan Mamili ka na lang. Ang umalis dito o ang sumunod sa gusto kong mangyari. Ano? Ikong, anak. Alam mo naman, hindi talaga maiiwasan ang ganung mga pangyayari. Pero yung inis mo, 3 araw na yatang hindi pa rin nawawala. Hindi mo ba kayang pigilan at itigil na? Hindi nyo kasi nakita yung nangyari na
Abay kulang na lang mag-anyong aswang sila ni Ate Insya para masabing totoo nga. Di ba, Popoy? Uy, paano kung hindi lang pala tayong nakakahalata nun? Totoo po yun, Nay. Kahit po yung doktor na nanggamot sa kanila, napapahawak sa dibdib habang nagtatalo po sila eh. Pansin ko po, parang takot na takot po siya. Kung nakita nga nila, hayaan mo sila. Hindi ka namin pinalaking matigas ang puso ng tatay mo, ha? Lalo na kung ang tao ay taos-pusong humihingi ng pasensya. Uy, di tanggapin ang pasensya. Pero hindi na ho magbabago ang desisyon ko. Kung gusto niyo po na isama siya ni tatay, wala naman ako magagawa dun eh. Ay, maglalakad-lakad na lang ho ako. Sasalubungin ko na rin si tatay sa daan. Kuya, pwede po ba sumama? Hindi na. Hayaan mo na muna ako mag-isa, Poy. Kung gusto mo, manguha ka na lang ng rambutan o kaya lansones. Ibenta natin bukas, ha? Mahal pa yun ngayon kasi hindi pa ganong napapanahon. Sige po. Mangunguha na lang po ako ng mga yon. Malungkot man, sinunod ko mga mungkahi ni Kuya. Kaysa naman magmukmuk ako dahil hindi pa rin sila nagkakabati ni Ate Malin, inabala ko ang sarili ko. Hindi naman ganun karami ang mga puno ng lansones at rambutan sa paligid, pero malaking bagay na rin yon, pampuno sa mapagkakakitaan namin. Simple lang ang pamumuhay nila Kuya Ikong noon, pero masisipag sila, lalo na sa pagtatanim. Kaya may sapat kaming pangkain araw-araw. Pag uwi ko sa bahay, tamang-tama lang, dumating na rin sila Tatay Upong at Kuya Ikong. Tay, bumili po ba kayo ng lubid-lubid na paborito natin? Ay, anak ko. Pasensya ka na anak, hindi ko naalala ha. Nagmadali na kasi ako eh. May hindi magandang balita ako nasagap sa kabiasnan. Anong hindi magandang balita na naman yan, Upong? Kailangan na ba nating lumikas ulit pagkatapos nag-12 anyos? Hindi naman sa ganon. Pero kung sakaling magpatuloy ang ganito, alam mo na. Baka tayo na naman ang mapagbintangan eh. Nako, ano yun naman ba kasi? Kayo Ikong, Malin, pati ikaw Popoy, makinig kayo mabuti ha. Yung lalaki raw na nagtatrabaho sa klinika ng kabiasnan, nako'y naswang daw. Patay na siya ngayon. Halos sabay-sabay kaming tatlo na napasigaw sa gulat. Napadilat ang mga mata namin. Hindi makapaniwala. Sinubukan ko pang balikan sa isip ko ang itsura ng mama noong araw na yon. Teka, sigurado po ba kayo, Tay? Alam naman nating pareho na hindi umalis si Malin dito sa bahay simula pa nung nangyari yung aksidente, di ba? Maliban na lang kung... Hindi ako umaalis ng 10 oras ng gabi, Ikong, no? Maliban sa bantay sarado mo ako, wala akong kagana-gana na gumala simula pa nang tamaan ako ng kidlat. Alam ko naman yan, Malin, anak. Ang ibig ko lang sabihin, kung aswang nga ang pumatay doon, abay ibig sabihin, hindi lang ikaw ang aswang na gumagala. Opo, Tay Upong. Marami po kami na nagpapanggap lang at hindi nagpapahalata. Madalas, gumagamit kami ng panlinlang para hindi kami makilala. May nararamdaman nga akong presensya sa kabiasnan kaya lang hindi ko matukoy kung sino at saan. Kung ganon, kailangan nating maging maingat. Mahirap na. At yung iba, moderno na kung makipaglaban. Tayo, makaluma pa rin. Kaya Popoy, siguro, tama lang na matutunan mo na rin kung paano lumaban. Kung sakaling malagay tayo sa alanganin, kailangan magtulungan tayo lahat ha. Opo, Tatay Upong. Handa po akong matuto sa kung ano man ang ituturo po ninyo. Mabuti. Ikong total. Sasapat na rin naman sa linggong ito ang pagkain natin. Mabuti siguro na kahit isa sa atin wag nang bumaba muna ng kabiasnan ha. Sanayan mo na lang si Popoy na humawak kahit patpat lang. Sige po, Tay. Ipapagamit ko sa kanya yung antigong baston po ninyo. Yun lang ang magiging depensa niya. Sakaling may umatake ulit na masasamang loob. Simulat sa pool. Ang problema pala nila Kuya Iko ay ang pagiging matulungin ng mga magulang niya. Isang bagay na natutunan na rin niya. Dahil sa kabutihan nila, kahit hindi nila kasalanan, binabato pa rin sila ng sisi.
dahil hindi sila namimili ng tinutulungan. Kaya naman ng hapon na yon, gamit ang baston na gawa raw sa kahoy ng mangkono, ayon kay Kuya Ikong, nagsimula akong mag-ensayo. Inaral ko kung paano humampas at pumalo ng may diin at bilis para hindi ako agad mapagod. O talasan mo ang paningin mo. Yan. Ganyan nga. Diksyan mo, Papoy. O ito. Subukan mo akong tamaan, ha? Dito ako sa kaliwa. Oh, ngayon nasa kanan na. Aray ko naman, Popoy. Ay, naku kuya. Ay, hindi ko po sinasadya. Teka, natamaan ko po yung puwetan niyo. Pasensya na talaga kuya. Madali ka naman pala matuto, Popoy. Sanay ka rin siguro sa bardagulan sa kalye, ano? Kaso po, mga bata lang po ang kaya ko labanan dati, ate. Pero ngayon, gamit itong baston na to, tignan ko lang kung pati aswang hindi mapaaray dito. Malaki ang pakinabang ng baston na yan sa amin nung bata pa si Ikong. Hindi pa namin siya pinapayagang gumamit ng patalim noon. Kaya yan ang pinakauna niyang sandata. Sa totoo lang po na Esme, hindi ko nga po akalain na makakakilala ko ng mga tagapagtanggol na hindi pulis. Para ring pagtulong ang pagtatanggol sa kapwa. Popoy, hindi mo kailangan gumawa ng ingay para masabing may mabuti kang ginawa. Pero hindi ko rin sinasabi na hindi mo pwedeng ipagmalaki yun. Basta't malinis ang intensyon mo, ayos lang yun. Ngayon, Popoy, ako naman ang magtuturo sa'yo. Pipiringan kita ha. Ang gagawin mo, makinig ka lang at sabihin mo kung anong tunog ang naririnig mo. Sige po, Ate Malin. Piringan niyo na po ako. Napiringan na nga niya ako ilang sadit pa. Nataranta pa ako nung una hanggang sa nagawa ko ng kumalma. Pagkatapos ng ilang buntong hininga. Nakatayo lang ako. Hindi ko alam kung saan sila nakapwesto. Ngunit isa lang ang sigurado. Naglalakad po kayo ah. Saan po kayo pupunta? Uy, huwag niyo po akong iiwan ha. Sino po yung lumapit sa akin? Uy! Ba't ka pumubunga sa tabi ko? Nakakatakot ka naman eh. Ay, pagod ka na ba? Teka, bakit parang humahangos ka na? Uy, sino ba yan? Kinugulong niyo po yata yung dahon ng kawayan eh. O baka yung ipil-ipil dyan. Alam ko na. Yung dahon ng kainito yun, no? Ang galing mo, Popoy! Umamin ka nga. Baka nagkukunwari ka lang na walang alam ha. Pero ang totoo, marunong ka na. Ano ba, dating batang kalye yan, Malin. Sanay yan sa tulog manok yang si Popoy. Malikot nga lang pero hindi yan magpapahuli ng buhay. Alam ko yun, no? Ang totoo po niyan, kuya. Sa tuwing nagigising ako dito at hindi ko alam kung anong oras na, nakikiramdam lang po ako habang nakapikit eh. Madalas kong marinig na bumabangon si Nanay Esme tsaka si Tatay Yupong. Kahit hindi sila nag-uusap, naririnig ko na kumikilos sila sa kusina eh. Ba? Galing mo ah. Yung totoo niyan, gawain ko rin yan ng bata pa ako po eh. Ay, nako! Paboritong gawin niya ng kuya mo. Para sa tuwing papasukin ko siya sa silid para gisingin, makakapagpanggap siyang tulog. Alam mo bang napakahirap gisingin ng taong sadyang gising? Tawanan kami noon sa labas ng bahay. Marami pang kalokohan si Kuya Ikong na ibinahagi sa amin ni Nanay Esme. Pero napansin naming bigla ang pananahimik ni Ate Malin. Ayos ka lang ba, Malin, anak? Natulala ka yatang bigla ah. Naaalala ko rin po kasi yung mga ganitong eksena nung magkakasama pa kami sa amin. Aba, oo nga ano. Hindi ka pa nga nakakapagkwento ng husto tungkol sa pamilya mong bata ka. Kayo naman po yung magkwento, Ate Malin. Sige na po. Bukas na lang pwede. Pahapon na kasi. Hindi ako komportable magkwento kapag padilim na.
Ah, nag-aalala po kayo na baka matakot po ako, ate? Naku, hindi na po kahit subukan niya po ngayon, pangako. Hindi po ako alis sa pwesto habang nagkukwento po kayo. Makikinig po talaga ako. Ano ba, bukas na nga lang Popoy. Huwag ka na makulit. O siya, sige na. Pumasok ka na sa bahay at maglinis ka na ha. Grabe na yung pakawis mo. Kuya, bati na po kayo ni atin yan, no? Uy, Uy, tigil mo nga yung Popoy. Isa. si kuya, nagkukulay ube na. Walang yak. Sira ulo kang bata ka. Ano akala mo sa akin? Mamamatay na? Halos mamilipit ako sa sakit ng tiyan kakatawa ko noon. Nahabol pa ako ni kuya at napalo ng palad sa puwet. Hindi naman masakit kasi bago pa niya ako pinalo. Hinarang na niya ang palo ng isang kamay. Hindi ko tuloy ramdam ang sakit pero ramdam na ramdam ko ang saya. Hanggang isang araw, katatapos lang ng tanghalian at kasalukuyang nagsisiesta sila nanay at tatay. Sila ate at kuya naman, mukhang seryosong pag-uusap. Nasa labas ako noon nang bigla akong tumakbo papasok. May narinig kasi akong nakababahalang tunog. Ate, kuya! Parang may namumutol po ng mga damo. At maliliit na punong kahoy sa paligid natin. Teka, sigurado ka ba dyan, Poy? Baka namang guni-guni mo lang yan. Lagot ka talaga sa akin bata ka kapag… Totoo nga po talaga, kuya. Kahit labasan niyo pa po, pakinggan niyo. Nagsasabi siya ng totoo, Ikong. May mga tao nga, papalapit. Dito sa bahay ang sadya nila. Dali nyo. Pumasok kayo sa silid ng nanay. Gisingin nyo sila. Ako na bahala rito sa labas. Ilang hakbang lang ang layo ng silid nila noon. Mabuti na lang at gising na pala si Tatay Upong, kaya mabilis niyang nagising si Nanay. Tahimik kami sa loob, pero ang totoo, natataranta na kaming lahat. Malin, anak. Halika dito. Magtago ka rin, ha? Bilisan mo. Kayo na lang muna dito, Esme. Popoy, sasamahan ko si Ikong sa labas. Bakit may butas ang lupa sa ilalim ng higaan niyo, Tay? Huwag ka na munang maraming tanong, Malin. Basta't bumaba ka na lang. Ligtas ka sa loob dyan. Sige po, Nay. Maraming salamat po. Popoy, anak, nasaan ang baston mo? Dapat lagi mong hawak yun kapag may ganitong sitwasyon. Nasa may hagdan lang po, Nay. Kukunin ko lang po. Huwag ka na munang gagalaw. Nariyan na sila. Nasa labas na. Galing kami sa Kabiasnan, kapatid. May nagturo sa amin dito na dito raw namin matatagpuan ang babaeng may atraso sa aming angkan. Teka, walang galang na kapatid, ha? Pero sa tingin ko, hindi lahat ng tinuturo ng mga taga-Kabiasnan ay dito nyo matatagpuan. Kung ganon, nagsisinungaling pala ang mga taga-Kabiasnan, ha? Mga manloloko pala sila, no? Pagkasabi nun, nagulat na lang kami. Biglang may maingay sa labas. Pinagtatataga na pala ang bahay namin. Napilitan kaming lumabas mula sa silid ni Nanay. Teka lang naman, kapatid, humilangan kayo. Pag-usapan natin to, pag-iusap. Huwag niyo na ba sirain ang nag-iisang tahanan namin, ano ba? Alam mo kung ano mahirap, kapatid? Yung nagsisinungaling kapag may nagtatanong. Kaya nangyayari. Eto, tignan mo. Tigilan niyo yan! Ano ba kayo? Ako na ang magsasabi ng totoo. Esmeralda, ano ka ba? Pumasok ka ulit sa loob. Huwag ka makulit. Hindi. Upong, magsasalita ako. Total nandito na rin sila. Sasabihin ko lang nalalaban ko para makaalis na sila. Pero pakiusap, itigil nyo na yung paninira sa bahay namin. Ababa naman. Madali naman pala kayong pakiusapan eh. O, narinig nyo? Itigil nyo na yan! Pinabalik na namin ang babae sa Kabiasnan. Noong isang araw pa, gulo lang ang dinala niya sa bahay na to. Kaya ako lang tumaboy sa kanya palayo. Oh, ganun pala. Teka, ibig sabihin, nagsisinungaling ang babae sa palengke na nagturo sa amin dito? Oo,
Ganun na nga. Baka nga siya pang nagtatago ng hinahanap ninyo. Ang hirap kasi sa mga taga-Kabiasnan. Porket sa gubat kami nakatira, kami na agad ang sisisihin sa lahat na nangyayari sa patag. Oo nga naman no. Ay sige, pagbibigyan ko kayo. Baka nagsasabi naman kayo ng totoo eh. O tara mga kasama, babalik tayo sa Kabiasnan. Hanapin si Malena! Hindi ko mapigilan ang sarili kong mapaigik noon habang sumisilip sa pinto. Kung si Malena at Ate Malin ay iisa, ibig sabihin, siya talaga ang sadya ng mga kalalakihang yon. Pero dahil sa reaksyong yon, napansin ako ng lalaking tila leader ng grupo. Nagkatitigan kami, parang nanigas ako. Mabuti na lang. Agad na hinarangan ni Kuya Ikong ang pagitan namin. Bumalik ako sa wisyo. Hula namin noon, nabasa ng lalaki ang iniisip ko. Pagkaalis sa mga kalalakihan, agad naming binalikan si Ate Malin sa pinagtataguan niya. Nahihirapan pa siyang umakyat kahit magaling na ang kamay niya para raw wala pa ring lakas. Tinulungan pa siya ni Kuya Ikong. Bumaba rin siya sa butas at ipinaapak niya sa likuran niya si ate para lang makaahon. Diyos kong bata ka! Tagaktak ang pawis mo! Sandali at kukuha ako ng pamunas. Nay Esme, Tay Upong, pasensya na po kung panganib ang dala ko sa inyo. Ganon din po kay Ikong at sa'yo rin, Popoy. Teka, magtapat ka nga kasi sa amin, Malin, ha? Ano ba talaga ang dahilan at napadpad ka rito, ha? Ayon kay Insya, tumakas ka raw sa tribo nyo, kaya ka napadpad sa lugar namin. Totoo po yung sinabi ni Insya. Pero kung makapagsalita siya, parang hindi siya yung pinakaunang babaeng tumakas sa tribo namin, ha? Teka. Di ibig mo sabihin, aswang din si Ate Insya? Uy, dapat ba Malena ang itawag namin sa'yo? Teka ka, sabihin mo na nga kasi sa amin ang totoo. Napaigtad pa ako noon nang bigla siyang pinalo ni Kuya Ikong sa bakanteng bahagi ng papag na inuupuan ni Ate Malin o Malena pala. Tigilan mo yung paggagalit-galitan mo, ha, Nicolas? Sa halip na makatulong ka, tinatakot mo pa yung bata. Heto Malin anak. Ipahid mo ito sa pawis mo. Magpalit ka na rin ng damit. Marumi na yung suot mo. At kayo, mga lalaki kayo, doon na kayo sa labas. Bilis na! Maghanda na kayo ng hapunan nang makakain na tayo ng maaga. Mabuti pa nga. Lumabas na lang tayo, Popoy. Magkakasala pa tayo dahil sa kasinungalingan ng iba rito eh. Sinamahan ko na lang si Kuya sa kusina. Marami siyang sinasabi, pero hindi ko naiintindihan. Parang nilululok lang niya ang mga salita. Ang alam ko lang noon, nag-aalala siya. Kasi kahit nagsinungaling si Ate Malin, may gusto na siya rito. Pagkatapos ng pinakatahimik na hapunan namin, hindi kami pinaalis ni Tatay sa hapag. Ano ba, hindi pwedeng matapos ang gabing ito nang hindi tayo nagkakaintindihan? Lahat tayo, kabilang ka riyan, Popoy. Teka, ano po kasalanan ko, Tay? Alam ko na po. Umigik po ako kanina sa pinto. Kaya nagkatitigan po kami ng mama po. Si Andong po ang lalaking yon, Tay. Siya po ang kasalukuyang pinuno ng tribo namin. Totoo bang tumakas ka lang sa inyo, Malin? O, Malena na ba talaga? At paano ka naituro ni Insya rito? Si Ate Insya po. Ang totoo niyang pangalan ni Vicencia. Asawa siya ng isa sa mga tiyahin ko sa ina. Nahawaan lang siya. Hindi siya purong aswang. Siya ang unang babaeng umalis sa tribo. Pero hindi siya hinanap. Kasi hindi siya ganap. Sinasabi ko na nga ba? Hindi kayo nag-aaway ng ganun kung walang malalim ng dahilan. Kung tumakas lang din pala siya, bakit ikaw yung tinuturo niya dito, ha? Sa tingin ko, ayaw niyang matuntun din siya. Ako talagang pakay ni Andong. Ako ang pinakahuling dalaga sa amin na anak ng parehong purong aswang. Isang bangkilan at isang mandaragit. May lola akong babaylan at isa pang lola namang kukulam.
Lahat ng kakaiba at kababalaghan sa pamilya namin sa akin na ipon. Ang alam nila, ako ang pinakamalakas kahit hindi ako ang pinuno. Aba naman, kaya naman pala. O bakit ayaw mo na rin doon sa tribo nyo ha? Nagiging marahas na po si Andong. Lalo na sa mga babae, lalo na sa akin. Gusto nila ng purong aswang para paramihin pa ang lahi namin. Ang mas malala, gusto niyang matutong kumain kami ng buhay na laman ng loob ng tao. Yun po ang hindi ko ginagawa. Aba, bakit ka naman umaayaw? Hindi sa tinatanong ko ang kabutihan mo, pero... Nakokontrol ko po ang sarili ko, Nay. May alam po ako mga pangontra sa aswang na ginagamit ko para hindi ako maghanap ng dugo at laman ng tao. Tahimik lang ako noon. Parang ganito yung pakiramdam na may lolo, lola at mga kuya at ate na nag-uusap. Tapos mas bata ka, hindi ka pwedeng sumali. Pero ang totoo, naiintindihan ko ang pinag-uusapan nila. At ang pinakamalinaw sa lahat, kahit aswang si Ate Malena, hindi ko siya dapat katakutan dahil hindi siya masama, hindi siya kalaban. May isa pa kaming natuklasan tungkol sa kanya nung gabi na yon. Itong kamay ko pong tinamaan ng kidlat. Kanina habang nasa butas ako at hindi pa nagsasalita si Andong, nagliwanag po siya, Nay. Tay, hindi po siya tumigil hanggat hindi nakaalis yung grupo ni Andong. Teka, hindi kaya nagkaroon ka ng bertud ng kidlat yan, Malin? Hindi ko rin po alam, Tay Upong. Pero gano'n na nga po sa palagay ko. Hoy, naku kung gano'n, kailangan mapag-aralan mo yan. O may posibleng yan ang maging kalakasan mo? O hindi ba nga sinabi mo sa amin, simulat natabahan ka ng kidlat, o may parang nawala na ang lakas mo na maganyong aswang? Opo, ang pag-anyong ibon ko po, hindi lang dahil aswang ako, kundi dahil sa mahina ang kakayahan ko sa itim na kapangyarihan. Hala, Ate Melin, ang dami niyo pong katauhan ah. Buti po, hindi kayo nalilito no? Pasensya na po ha, tatahimik na po ulit ako ha. Teka, subukan ka natin. Subukan mo ngang ihawak sa bagay na pwedeng daanan ng kuryente ang kamay mo. O ito Malin yung kutsara. Hawakan mo nga kung manginginig ka. Ano ba, Ikong? Kakatapos lang natin kumain. Hinawakan ko na yan. Hindi naman ako nanginig. Baka yung pag-ilaw ng kamay mo parang babala lang kapag may panganib sa paligid. Lalo na kung may taong delikadong malapit sa'yo. Kung ganon, bantayan natin ang kamay ni Malin para malaman natin kung tama ang hinala mo, anak. At yun nga ang ginawa namin. Naging parang babala yung pag-ilaw ng kamay ni Ate Malin. Pero ilang araw nang lumipas, wala kaming kakaibang napansin. Dahil sa pag-aabang, naging mas tahimik at alerto kami sa gubat. Isang araw, nakababa kami sa kabiasnan ni Kuya Ikong. Nakabenta kami ng ilang-ilang na kwintas at prutas. Wala si Ate Insya sa pwesto niya. Hindi namin siya nakausap. Kuya Ikong, pwede po kaya tayong bumaba ulit bukas? Nagbilin po kasi yung suki ko sa simbahan eh. Anong binili niya? Sana naman sinabi mo agad kanina para napagpasyahan na. Alam mo namang hanggat maaari, iwas tayo na madalas tayo sa pagbaba eh. Pasensya na po. Nasabik lang po ako kagad eh. Ano ba kasi sabi niya? Kung makakapagdala daw po ako ng bulaklak ng ilang-ilang, kahit hindi ginawang kwintas, bibilhin pa rin daw niya. Kasi nag-aaral daw po siyang gumawa ng pabango. At yun daw ang naisip niyang gamitin. Kahit tuyo, basta malinis. Ayos lang daw po sa kanya, kuya. Sige mamaya, sige na. Mauna ka na manguha ng bulaklak ha. Susunod ako. Kailangan ko munang itanim tong binigay na magulang ng kamote. Yung may ubing tangkay. Wala pa tayo nun eh. Kaya dapat mapatubo ko talaga to. Sige po, ako na po mangunguha mamaya. Tsaka po kung wala pong ginagawa si Ate Malin. Teka nga pala kuya. Anong gusto mo itawag sa kanya? Malin o Malena? Kahit ano na lang. Siya rin naman yun eh.
Para pangalan lang naman. Alam ko na po ang tawag niya sa kanya. Mahal. Yan po yung tawag ni nanay at tatay nung bata pa ako eh. Sira ulo ka. Kung ipapasan ko kaya sa'yo itong bigas na nasa balikat ko, kaya mo ba ha? Sige, magloko ka pa rin, Popoy. Malayo-layo pang lalakarin natin ha, makakaala mo. Tinakbuhan ko na si kuya sa sinabi niya. Kabisado ko na ang daan, araw man o gabi. Ang hindi ko palang nasusubukan ay ang bumaba ng kabiasnan na mag-isa. Pero isang araw, alam kong kakayanin ko rin yun. Nagsiesta lang ako pagkatapos ng tanghalian noon. Pagkagising ko, diretso na ako sa puno ng ilang-ilang. Maraming bulaklak, kaya dala kong sako ng paglalagyan. Umakyat pa ako sa mataas na bahagi para makapanguha ng marami. Mula ron, kita kong ilog. Wow! Ang linaw ng tubig! Ang ganda! Kuya, kung maligo kaya ako? Pero hindi ako nakapagpaalam sa bahay. Di bale? Kapag sumunod si Kuya Ikong mamaya, yayayain ko na siya. Teka, may tumatawid sa ilog ah. Sino kaya yun? Babae? Teka, si Ate Insya ba yun? Ha? Si Ate Insya? Naku, kailangan ko na makababa rito. Dali-dali akong pumadaos-dos pababahan ng puno. Wala masyadong sanga ang ilang-ilang sa baba kaya mabilis kong naabot ang lupa. Nang hinayang ako sa mga nahulog na bulaklak, nagtipon pa ako ng ilan pero bigla akong napatigil. May narinig akong kaluskos. Tatayo na sana ako isusukbit ang sako sa balikat ng biglang. Ang bilis mo naman, Popoy. Ayaw mo bang hintayin ako para sabay na tayo, ha? Ate Insya, ano pong... Nandito na kayo? Huwag ka nang magkunwari, Popoy. Alam ko na alam mo na ang dahilan. Kaya sa halip na matakot ka riyan, tara, samahan mo na ako sa Ate Malena mo. Wala po sa amin si Ate Malena, Ate Insya. Kaya iwan ko na po kayo. Tumakbo ako noon, pero sa gulat ko, bigla na lang siyang lumitaw sa harapan ko. Paliko-liko na lang ang takbo ko para hindi ako masundan, pero maliksi at mabilis siya hanggang sa dinamban niya ako. Nadakip ako at parang laruan lang akong isinakbat sa balikat niya. Ano ba, Ate Insya? Bitawan niyo po ako! Tulong! Kuya Ikog! Ate Maling! Ate Shensha! Bitiwan mo si Popoy! Huwag mo siyang idamay dito! Tama nga ako. Hindi ka lang basta babae na kasama ni Ikong noon. Alam mo ba, ikaw lang ang pinatulan ko sa dami ng namimikon sa akin simula nang umalis ako sa tribo. Huwag tayong mag-away, ate. Hindi ikaw at ako magkalaban dito. Maawa na po kayo, Ate Insya! Ibaba niyo na po ako! Sige na po, ate. Bitiwan niyo na po si Popoy. Pasensya ka na, Malena. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Malayo sa tribo. Kaya gagawin ko ang lahat para lang mapauwi ka sa tribo natin. Bigla na lang tumakbo si Ate Insya noon. Pakiramdam ko parang nahilo ako. Parang ako yung nilipad sa kalawakan sa ginawa niya. Mariin na nakapikit ang mga mata ko at pagdilat ko ay nasa gitna na kami ng ilog. Sa ibabaw ng isang malaking bato. Ate Insya? Paano po tayo napunta rito? Hindi po na pupunta ng parting to ng ilog ah. Ang lalim po kaya nito? Ang dami mong satsat, bata ka. Nakakairita ka na. Iuhulog na kita. Wag po ate. Wag niyo po humitapon. Ay! Basta na lang niya akong inihagi sa tubig. Parang laruan lang akong itinapon. Hindi ako marunong lumangoy. Alam kong malulunod ako. Pero mabuti na lang, nandun si Kuya Ikong. Popoy! Humawak ka sa lubid na iagis ko! Kuya! Hindi po ako marunong lumangoy!
Sasakipin kita, Popoy. Maghintay ka lang. May dala siyang lubid pero hindi niya na inihagis. Hindi rin kasi sigurado kung maaabot ko pa. Lulubog, lilitaw na ang ulo ko. Ilang lunok na rin ako ng tubig. Mabuti na lang at mabilis lumangoy si kuya. Bago pa ako tuluyang lumubog ay naabot na niya ako. Habang hinihila niya ako papunta sa mababaw, sa ibabaw ng bato, magkaharap na sina Ate Insya at Ate Malin. Naglalaban sila. Nasaan yung aswang sila, ngunit hindi yung nakakatakot agad, kundi yung klase ng aswang na mapanling lang ang anyo. Hindi mo aakalaing may matutulis na kuko, pangil o kakaibang lakas. Diyan natin makikita kung magkakapwersa ang palad ni Malin. Umilaw yun nung nakalis ka na kanina. Hindi ibig sabihin po. Nalaman niyo pong paparating na si Ate Insya dahil sa palad ni Ate Malin? Oo, nakita namin ang pagliwanag ng kamay niya. Ako rin po kuya eh. Nakita ko po si Ate Insya mula pa sa taas ng ilang-ilang. Kaya lang, ang bilis niya talaga. Nadating niya pa ako bago ako makatakbo. Dahilo po ako sa bilis niya kuya eh. Teka, tignan mo. Napatumba na ni Malin si Insya. Ginagamit na niya ang palad niyang may liwanag, Popoy. Isang tulak lang gamit ang palad niyang nagliliwanag. Nahulog si Ate Insya sa ilog. Akma pa sanang ihahagis ni kuya ang lubid. Pero tumalo na rin si Ate Malin sa tubig at sinundan siya. Ilang saglit lang, pareho na silang nakasampa ulit sa ibabaw ng bato. Umuwi na kayo! Ikong! Popoy! Ay, naku, salamat. Nagkabati na rin sila. Teka, ibig sabihin po, kakampin na natin si Ate Insya kuya? Buti na lang. Kasi nakakalungkot naman kung magiging kalaban natin siya eh. Yan lang namang hindi sila makapagbati, pareho silang ayaw nang bumalik sa tribo nila eh. At alam ni Insya na kahit kalaban pa niya si Malin, matatalo rin siya. Abay, mataas na uri ng aswang si Malin, no? Dagdag pa yung palad niyang may liwanag at bertod ng kidlat. Naku, lagot si Andong sa kanila pagbalik. Nauna nga kaming umuwi noon. At bago pa dumilim, dumating na rin sina ate. Maluwag silang tinanggap ni Nanay Esme at Tatay Upong, lalo na si Ate Insya. Kilala na rin kasi nila ito. Isa sa mga araw na to, babalik ho si Andong. Hindi titigil ang mga yon hanggat hindi nila naiuuwi si Malena. Iuuwi? Yun ay kung makakauwi pa sila. Hindi po pwede na maghintay lang po tayo. Maliban sa paghahanda, naisip ko pong gumawa ng mga patibong sa paligid. Teka, pakinggan niyo ako, may naisip na ako. Yung mga lata ng sardinas, ibibitin natin sa puno ng kaibito, ha? Iko-connect na natin sa lupa gamit ang tali. Kapag may kumalaw, tutunog ang mga lata. Ayos ba yun? Ayos po ah. Gagawa rin po kami ni Popoy ng mga hukay na lalagyan ng matutulis sa kawayan, tay. Baka umatake sila bilang mga aswang. Yung mga tinitinda kong asin, bawang at paminta, pwede natin gamitin. Ikaw na lang ang maghakot bukas, Ikong. Kasama si Popoy. Salamat sa tulong, Ate Sensya. Malaking bagay po yan. Insya, Malena. O gusto mo na ring Malin ang itawag ko sa'yo? Ayoko na talagang balikan ang nakaraan sa tribo natin. Kaya nagpalit ako kahit palayaw lang. Kahit ano po, Ate Insya pa rin kayo sa akin. Pasensya ka na talaga, Malena, ha? Dapat noon pa lang naisip ko na pareho lang naman tayo ng gustong makalaya kay Andong. Tayo dapat na nagtutulungan, hindi nag-aaway. Ilang araw din kaming naghanda at naghintay. Alam naming babalik ang mga aswang mula sa tribo nila Ate Malin. Hinintay nila ang kabilugan ng buwan, ang oras kung kailan mas malakas daw sila. Nang gabing yon, kakaiba ang ihip ng hangin. May mga alulong ng aso kahit wala namang aso sa paligid. Parang may paparating na delubyo. Hindi mapakali ang mga ibon. Umiilaw na po ang palad ko. Nakahanda na rin tayo. Hindi natin kailangang hintayin pa sila.
Tara na sa labas. Teka Malin, akin yung kamay mo. Babalutan muna natin ng tela ha, para hindi mahalata. Salamat, Ikong. Sa kabutihan ninyo sa amin ni Ate Insha. Hindi ko kayo makakalimutan. Ay nako, Malin. Kung magsalita ka parang hindi na tayo magkikita pagkatapos nito, ha? Ako ang pinakahuling lumabas ng bahay. Sa malawak naming bakuran, isa-isa kaming pumwesto. Tahimik, alerto, naghihintay. Ilang saglit pa, sa pagitan ng mga nagkakalansingang lata, sumulpot ang mga aswang. Humahangos, umaangil. Magaling! At hindi lang pala isa, kundi dalawa ang may uwi namin ngayong gabi. Ano pa hinihintay nyo? Sugod! Nagsimula ang labanan. Lahat gustong matapos ito at salubungin ng panibagong umaga. Sige! Sugod na sugod! Heto ang asin at bawang! Saluhin nyo! Aba! Napapahaba mo pala ang dila mo! Tignan natin kung hagasan yan! Yeah! Ate Insha, pagtulungan natin si Andong! Ano ba naman kayong dalawa? Alam niyo namang hindi ko kayo kayang saktan. Kaya mabuti pa. Sumunod na lang kayo sa gusto ko! Lumuhod kayo! Nakita ko ang pagluhod nila ate. Nalilito na ako nun. Ako na lang yata ang hindi abala sa aming anim. Si Kuya Ikong, wala ng preno sa pakikipagbuno sa isang aswang. Si Tatay Upong, kahit natumba at dinudumog na, ay patuloy pa rin sa laban. Si Nanay Esme, lakad dito, lakad doon, parang nagtatanim ng palay habang walang tigil sa kakaitsya ng asin at bawang. Ano? Ano pong may tutulong ko? Jesus, tulungan niyo po kami. Aswang po ang kalaban namin. Hindi ko po alam ang gagawin. Aray! Bata ka pa pero aswang ka na. Ganun pala ha. Sige, papatulang kita. Isang pangit na bata, halatang mas matapang sa akin ang dumamba sa likuran ko. Nakasakay siya at kapit na kapit sa leeg ko. Nahihirapan akong paalisin siya. Nakita ko ang puno ng kaimito. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, tumakbo ako patungo roon. Bago pa ako makarating, basta na lang akong pumihit at ibinangga ko ang likuran ko sa puno. Hindi ako nasaktan pero umatungal ang aswang. Parang kambing na ang boses ito dahil sa napisa siya. Bumitaw sa leeg ko at bumagsak sa lupa. Oh, ano nga yan ha? Kala mo mas magaling ka kaysa sa akin? Baboy! Si Nanay! Tulungan mo siya! Nay! Nandiyan na po ako! Bitawan mo ang buhok na nanay namin! Manananggal ka! Yato sa'yo! Nagamit ko rin sa wakas ang baston ko. Tinamaan kong manananggal na lilipad-lipad habang hila-hila ang buhok ni Nanay Esme. Hindi ko siya napuruhan kaya binalikan niya ako. Umatake siya gamit ang pakpak at matatalim na kuko. Tinamaan ako sa balikat. Napasigaw ako pero ininda ko ang sakit. Iwinasiwas ko na mabilis ang baston. Napaatras siya, nahilo at bigla kong tinumbok ang dibdib niya at tinusok ko yon ng sobrang lakas. Sabay sinundan ko ng palo sa ulo. Dahilan, kaya bumagsak siya sa lupa. Ako na ang bahala sa kanya, Popoy! Ang Kuya Iko mo naman ang tulungan mo! Sinasakal siya ng aswang! Ewan Nay! Kuya Ikog! Nandiyan na po ako! Nakatalikod sa akin ang aswang. Hinataw ko siya sa baywang ng baston. Nambitiwan niya si Kuya Ikong at lingunin ako. Napahiyaw siya ng malakas ng tinumbok kong harap niya at tinusok. Lagot ka sa akin ngayon! Ito na katapusan mo! Ah! Walang pag-aalinlangan. Ibinao ni Kuya Ikong ang patalim sa dibdib ng aswang. Hindi lang isa,
Hindi lang 2, 3 beses pa. Saka namin narinig ang hiyaw ni Ate Insya. Kuya Ikong! Si Ate Insya! Hinimiti siya ng pagdiwarik ng binulong aswang! Hoy! Walang hiya ka! Kalalaki mong tao, nananakit ka ng babae! Ano mo bang karuwagan yan, ha? Anong karuwagan, ha? Wala ka naiintindihan sa buhay namin sa tribo, bata! Kaya tumahimik ka! Andong, maawa ka. Ako na lang ang saktan mo. Huwag na si Ate Insya. Sige na, ako na lang ang kunin mo. Pumapayag na ako. Malena, hindi na kailangan. Siguro nga, kailangan to na magsakripisyo. Ikaw ang mas karapat dapat mabuhay. May kakayahan kang pamunuan ng tribo para sa kabutihan natin. Kaya tumakas na kayo. Ako nang bahala kay Andong. Noon ko unang nakita si Ate Insya sa anyong aswang niya nang malapitan. Para pala siyang baliw na pakalat-kalat kung saan-saan. Pero hindi pa man siya nakakakilos, naihagis na siya ni Andong at tumama sa puno ng kaimito. Ano ba, Andong? Ayaw mo talagang makinig, ha? Naninigurado lang ako, Malena. Ngayon, ikaw na lang at ako. Tignan mo nga naman, iniiwasan natin ang isa't isa. Pero sa uli, tayo rin palang nakatakda. Kaya tinatanggap ko na maging kabiyak mo, aking pinsan. Kahit pa maging alipin mo ko, payag ako! Teka, tama ba ang narinig ko, Malin? Sasama ka sa kanya? Alam na niya ang kalakasan ko, Ikong. Na kahit lumaban siya, mapapatay ko pa rin siya. Kaya oo, pumapayag na akong sumama sa kanya. Papalitan ko siya bilang pinuno ng tribo namin. Dahil tingnan mo ang paligid natin, Ikong. Wala na tayong magagawa. Iginala naming pareho ni Kuya ang tingin sa paligid. Hindi ko akalaing isang buong tribo ng aswang ang kasama ni Andong. Ano na, Malena? Aalis ba tayo? Uubusin ko muna ang mga kaibigan mo. Sasama na ako. Kaya lang. Bumagsak si Ate sa lupa. Nang tatakbuhin na sana siya ni Kuya Ikong, ay pinigilan siya ni Tatay Upom. Nilapitan ni Andong si Ate at binuhat. Ano nangyayari sa'yo, Malena? Paalam, Andong. Tatapusan mo na! Mabilis na hinila ni Ate ang telang nakabalot sa kamay niya at walang babalang idinikit ang palad sa dibdib ng aswang. Nabitawan siya nito, pero bago pa siya bumagsak ay mabilis siyang tumayo. Lalo niyang idiniin ang palad sa dibdib ni Andong. Umuungol ito sa matinding sakit. Parang sinusunog mula sa loob. Ang palad ni Ate, parang apoy, tinutupok ang laman. Pag-alis niya ng kamay, halos mabutas na ang dibdib ng halimaw. Isa-isang nawala mga aswang sa paligid. Ang mga sugatan sa laban, nalusaw rin, kasabay ng pinuno nilang si Andong. Tapos na po ang laban, Kuya. Oo, Popoy. Natapos na rin sa wakas. Salamat naman! Grabe! Makakatulog ulit ako ng mahimbing dito. Tara na! Pumasok na tayo sa bahay, Esme. Siya na nga. Ay susunod ako. Tutulungan ko lang si Insya o si Sensya o si Vicensya. Basta, tutulungan ko siya. Natawa ako at sumunod kay nanay. Napahagikdik pa ako nang mapansin ko sina Ate Malin at Kuya Ikong mahigpit na nagyayakapan. Makalipas ang ilang araw. Ano, Popoy? Sasama ka ba sa amin ng Tatay Upong mo sa tribo ni Ate Malena? O maiiwan ka kay Ate Insya? Nakapagdesisyon na po ako, Nay. Kasi po, si Ate Insya,
ayaw na pong bumalik sa tribo eh. Pero gusto niya pong bumisita. Kaya sasamahan ko na lang po siya. Kahit saan po niya gustong pumunta. Teka, seryoso ka ba dyan, Popoy? Baka naman matatakot ka lang doon dahil sa tribo ka ng mga aswang titiri. Aba, huwag niyo na pong lituhin si Popoy ha. Ako na nga ang walang makasama tapos yayayain niyo pa. Maawa naman kayo sa akin ano? Hayaan niyo siya, Ate Insha. Pag may mga babae sa tribo na gustong umalis, sa'yo ko na lang sila papapuntahin para ligtas din sila. Pwede naman. Basta abisuhan mo muna ako ha. Mamaya mangyari na naman yung nangyari sa atin noon. Uy, teka. Naalala ko nga pala yung manggagamot sa klinika na namatay ano. May sakit naman pala yun sa puso. Hindi natin inaswang yun ha. Alam ko, pero siguro natakot din siya sa atin kaya inatake. Ano, tara na ba? Naikarga na sa karitela lahat ng gamit. Kailangan na nating umalis bago dumilim. Baka may mga aswang na naman sa daan eh. Hindi ka talaga kumukupas, Upong. Matapos sa madamdaming paalamanan, na parang hindi na kami magkikita-kita, ay naghiwa-hiwalay na kami ng landas. Sa kasalukuyan, kasama ko na ang asawa ko. Naghahatid kami ng mga gulay mula sa bundok papuntang Patag. Ilang beses pa kami lumipat ng tirahan ni Ate Insha hanggang sa nagpa siyang manirahan sa isang malamig na lugar. Doon ko nakilala si Mrs. Hindi na muling nag-asawa pa si Ate Insha. Tahimik ang buhay niya, pero alam kong kontento siya. Malayo na sa amin ang tribo nila Ate Maling. May kambal na anak sila ni Kuya Ikong at tuwing may pagkakataon, bumibisita pa rin ako doon. Matagal na ring pumanaw si Nanay Esme at Tatay Upong. Ay, hindi ko pa rin nahanap ang tunay kong pamilya. Pero sa puso ko, ang pamilyang nakasama ko sa gubat. Sila na ang pamilyang hindi ko makakalimutan hanggang sa aking pagtanda.